ako nagpahamak sa kanya eh. Kasi recruit ko nga, hindi ko naman akalain na magkakaganito. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago. Nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo. Nagpapasalamat ako lagi. Umaasa si Senator Amy Marcos na makakatulong sa kanyang kandidatura sa muling pagtakbo sa Senado ang pag-endorso sa kanya ni Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng mga tensyon sa politika. Kasabay niyan, nilinaw din ni Senadora Amy Marcos na nananatili silang magkaibigan ng pangalawang Pangulo. Si Charmaine Balagon magbabalita. Positibo si Senator Amy Marcos sa kanyang pagharap sa naging selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Kabataang Barangay sa Marco Polo Hotel, Cebu City nitong Martes, Abril 15. Ito'y matapos opisyal ng kasama si Senator Amy sa mga choices ni Vice President Sara Duterte sa pagkasenador sa nalalapit na midterm election sa buwan ng Mayo. Aminado ito na makakatulong sa kanyang kandidatura ang muling pag-endorso sa kanya ni Vice Presidente. Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President, lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga itong malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan nung umpisa dahil sa 2019, siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Nangangampanya kami sa lahat ng kasuluk-sulukan and it went on even as DepEd Secretary. We ended up going to a lot of last mile schools and I was full of admiration for her commitment and hard work. Nilinaw rin ito na ang endorsement na kanyang nakuha ay dahil sa tiwala at matagal na nilang pagkakaibigan. Aminado rin si Senator Amy na tila siya ang nagpahamak kay Inday para sa kung ano ang sinapit nito ngayon. Thereafter, palagay ko, ako nagpahamak sa kanya eh. Kasi recruit ko nga, hindi ko naman akalain na magkakaganito. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago. Nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo. Nagpapasalamat ako lagi. Sa kabila naman ng tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, kung saan nauwi pa nga sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ni Amy na patuloy ang kanilang pagkakaibigan at respeto sa isa't isa ni VP Sara. I made it very clear from the very beginning that I would be independent, thinking that something bad would happen. May masama akong kutob eh. Parang I was quite restless and anxious about the campaign, that it would somehow redound into very bitter and unpleasant politics. And true enough, it did become entirely toxic and quite beyond my little nightmare. It became very, very much worse. Hindi ko naman akalain na magiging ganito kalala, na magkakaroon ng impeachment, magkakabulastugan, pati yung budget, pinakialaman, hanggang sa tinangay na nga si dating Presidente Duterte na may sakit na, matanda na. Nako, dinala pa kung saan-saan ni hindi man kinilala ang husgado dito sa Pilipinas, ang laking insulto sa ating magagaling na huwes, sa mahuhusay na abogado. Sa kabilang banda, hindi rin napigil ni Senator Amy na maalala ang sinapit ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nahalintulad umano sa sinapit ni dating Pangulong Duterte. Yun din ang hinaing ng tatay ko. My father died of a broken heart because he couldn't come home. He just wanted to be home. And he said he was ready to face any case here in the Philippines. Parang umalingaw-ngaw sa akin. It echoes and re-echoes in my memory. And I don't want this to be repeated again and again. The cycle of revenge and of vindictiveness in Philippine politics has to stop. Sa ibang dako, nag-ikot ang senadora sa palengke ng T. Padilla upang makipagkamustahan sa mga Cebuanong vendor at mga stall owner bilang bahagi ng kanyang campaign schedule sa syudad ng Cebu at upang personal na ring madalaw at makita ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayang market vendor. Matapos naman ang pagpapalabas ng bagong campaign ad ni Senator Amy kung saan kasama si VP Sara, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit muli
muling nagtiwala ang bise sa tulad ni Senator Amy na isang Marcos. Sa ngayon, wala pang tugon dyan ang pangalawang Pangulo. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanilet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanilet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw, ibinahagi ni Hanilet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. And iyon na siya rin. Kagawas na gudag siya. Tinood. Yes. Manifest good niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanilet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang gawa ito ng tao, gawa ng tao, pero ang gawa ng Diyos hindi na kayang labanan ng tao. O balik ka rin ng kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginaingnan yun niya mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalohan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanilet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Yes, that's Di na nila they can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na magito gyapon tikas, pero sa kadako sa diboto sa iya wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanilet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Huwag makakita.